Book of Judges chapter 21 verse 25, the last chapter and the last verse ng Judges bago pumasok ang Book of Ruth. Ayan. Madali pong makita yan. Judges chapter 21 verse 25. Amen. May Bible ba kayo? Lahat ng Bible na walang Bible, pwede na kayong lumabas. Amen. Okay, masaktan mga kapatid ha, biro lang po yun. Kasi nagpo-provide po ako lagi dito tuwing linggo ng PowerPoint presentation for the benefit of walang Bible. But please I reminded every one of you that please bring your Bible. Have your personal Bible mga kapatid. Bakit? Magre-reflect yan sa buhay mo. Amen. Okay, Judges chapter 21 verse 25. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Basahin natin sa NIV. In those days, Israel had no king. Tignan nyo yung sunod. Everybody say everyone. Everyone did as they saw fit. Basahin natin sa Tagalog. Mga hukom. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin. Walang kinikilang hari, walang kinikilalang leader na miminuno. So pag ganyan ang sistema ng isang isang asosasyon, isang simbahan, isang samahan, pag walang namiminuno, magulo, nakakalito. At ang bayan ng ating Panginoon, ang pangungusap ng Panginoon sa umagang ito mga kapatid, na ang nangyari po sa kanila ay kanya-kanya na po sila ng ginagawa, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang ginagawa, mga kapatid. At mapapansin natin na nung namatay si Moses at si Joshua, pagkatapos si Joshua, alam natin ang story ng Israel, mga kapatid, ay wala na po silang kinilalang leaders. Dahil pagdating po sa Judges, ang mga umupo na dyan ay mga judge. Sila Samson, sila Gideon, sila Deborah, yan na po ang mga naging judge. Pero ang nation of Israel, wala na pong king na namiminuno sa kanila. That is why, nung time ni David, o nila King Saul, mga kapatid, nag-request at nag-petition sila na give us a king. Amen. Hallelujah. So, yan ang ating text, mga kapatid. Hallelujah. Sama pala natin sa mga panalangin, mga kapatid, yung mga kapatiran natin may mga karamdaman. Sister Jessel, okay na? Kumusta ang kalagayan? Okay, pastor, yung pakiramdam na, pero hindi pa rin sa sarili ng araw. Diyan pa rin. Parang may hyperthyroid daw Kagaya ng sitwasyon ko, mga kapatid. Naalala nyo yung sakit ko na ganyan? Way back 2020, pandemic days yun Nagla-live streaming pa sa church. Yun yung mga time na positive talaga ako kasi yung sintomas nun, mga kapatid, nanginginig ako nun Tapos, ngayayat ako ng sobra noon. Pangatlong sintomas nun, yung mabilis tumibok yung puso. Ganun na ganun ako, mga kapatid. Tapos yung pang-apat na sintomas, yung parang lumalabas yung mata ko. Karamdaman ko yun. So, hindi biro yun kasi, ano ba, anong negative na ba o sa autoimmune disease? Ano? Deny? Hintay pa rin po yung... Akala ko may result pa. Tanong natin mamaya para specific natin sa prayer. Pero yung hyperthyroid, mga kapatid, tuloy-tuloy lang naman gamot dyan. So, sa endocrinologist yan na specialist nun. So, alam ko yung ganyan, mga kapatid, at hindi biro yung mga ganyang karamdaman. Most likely, ang karamdaman yan, pumupunta sa, if I'm not mistaken, Ate Sharon, sa babae talaga yung sakit na ganyan.
sa mga hormonal imbalance, mga ata, ganyan yung mga. Pero ganoon pa man mga kapatid, all things work together, especially in our prayers mga kapatid. Naniniwala ba kayo sa panalangin may mangyayari? Amen, hallelujah. Sabi nga, lagi ko tinuturo ito, Bible study man o sa preaching, sabi ni Leonard Ravenhill, more prayer means more power. Less prayer means less power. No prayer means no power. So nandito po tayo sa status na more prayer means more power. Kung mananalangin lamang lahat tayo o mag-a-agree lamang tayo sa panalangin sa umagang ito, naniniwala ako dadaloy po ang kagalingan, dadaloy po ang kalakasan, dadaloy po ang kaligtasan. Kung ano man ang hinihiling mo sa umagang ito, ask God, pray for it. In the name of Jesus, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyong paanan. Isinusuko namin ang aming mga buhay. Dinggin mo ang aming mga panalangin, Panginoong Jesus. Lord, we ask and we plead into your most precious blood, O God, hallelujah. Release your healing power, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, hallelujah, sa umagang ito. As we study your words, O God, mag-impart ito sa amin ng kalakasan, magbigay ito ng karagdagang kalakasan, pananampalataya sa aming mga buhay. Teach us, O God, sa umagang ito, O God, na mag-rely lamang kami, Panginoong Jesus, sa iyo, na hindi kami magtitiwala sa aming mga karunungan at kakayanan. Na sa umagang ito, Diyos Ama, we expect greater blessings, overflowing abundantly blessings, blessings upon blessings, O God. And I declare it, O God, in the name of Jesus, by the word of faith and by the power of your name, O God. Naniniwala po kami sa iyong mga pangako, Panginoong Jesus. I-extend mo ang iyong mahabaging kamay. God, you are not blind, you are not deaf, O God, na hindi mo po makikita at maaabot, ni maririnig ang aming mga hinaing sa umagang ito. Lord Jesus, bless your words, anoint thy servant, maging sa bawat isa na tatanggap sa iyong mga salita, ay pauwi mo kami ng punong-puno ng iyong Espiritu Santo. Uuwi kami, O God, na renew na ang aming mga puso't damdamin, Panginoong Jesus. Sa umaga ito, Diyos Ama, dinadakila ka namin at pinapasalamatan. May mga pagsubok man, Panginoong Jesus, pero hindi ito ang magiging dahilan o sanhi, O God, na kami po'y manghihinat, tatalikod na maglingkod sa iyo, kundi ito po'y magiging stepping stone namin, Panginoon, na maging matapat kami sa iyo, O God, hanggang sa iyong pagbabalik. Pinupuri ka namin, O God, at pinapasalamatan sa iyo ang pinakamataas naming pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, clap your hands to Jesus and give Him a mighty shout of praise. Praise the Lord. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing, when everyone does what is right in their own eyes. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, when everyone does what is right in their own eyes. Mahaba pero when everyone does what is right in their own eyes. Sabihin mo sa katabi mo, sabay kayong upo at sabihin mo, kapatid, huwag mong tulugan si pastor. Thank you, church. Please be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. And thank you sa ating media. Congratulations, Franz. May the Lord God bless you. Salamat sa pagpapagawa lagi ng aking PowerPoint presentation. Without you, I can do nothing. Praise the Lord. Glory to God. Gusto niyo ng kwento? Bigyan kayo ng kwento, mga kapatid. Kinakabahan ako sa kwentong ito, mga kapatid. Isang kwento po, may 5 pong magkaibigan na gusto pong magnegosyo. Ayan, ayan. Papasok po sila sa pagbibusiness. At ang naisip po nilang negosyo, ayan, tignan nyo na lang litrato. 5 sila. Ayan. Halimbawa, Johnson, Jeroel, Jules, di ba? Michael, tapos yung panglima, si Joash. Ayan. Okay na.
So, gusto po nila magnegosyo ng restaurant. Ayan. Partnership ba? Co-owner sila. Co-owner ang bawat isa, mga kapatid. Yes, nag-start na sila. Meron silang magandang kusina. Meron silang mga kalan. Mga kitchen equipments, mga kapatid. Kompleto po at kompleto rin yung mga mamahaling sangkap nila. Pero, meron pong isang malaking problema. Ayan. Wala silang menu. Wala silang recipe. Hirap kasi mga kapatid yung papasok ka negosyo, mga kapatid, hindi mo alam yung papasukin mo. Naranasan ni Brother Jeff yan. Pinasok ang lahat. Tinan mo. Kanda leche-leche, di ba? Pero, etong story ito, mga kapatid, pinasok nila ang pag-business ng restaurant. Kaso nga lang, yung pinaka-highlight po ng kanilang negosyo, yung recipe, wala pa silang ingredient, wala pa talagang recipe, mga kapatid. Nung nag-dry run po sila, mga kapatid, nagkasundo po sila na gumawa po ng special noodle soup. Sabihin mo sa tabi mo, special noodle soup. Ayan na. Lapit na tayo sa exciting part. Special noodle soup. Ang sabi ng unang kaibigan, gawin natin yung ramen style. Maraming noodles. Yan na, take note nyo ha. Ramen style ang gusto ng isa. Sabi naman ng pangalawang kaibigan, hindi. Dapat may konting asim yan. Lagyan natin ng sampalok. Pangatlo, ang sabi naman ng pangatlong kaibigan, hindi. Mas masarap kung creamy. Lagyan natin ng gata at keso. Pang-apat na kaibigan, kayo naman, mali kayo. Ang sabi ng pang-apat, lagyan natin ng sipa. Lagyan natin ng sili. Yung isa gusto ng maanghang. Ang sabi naman ng pang-limang, mga kapatid, kayo naman, mali kayong lahat. Baka ang gusto ng customer, haluan natin ng condensed milk. At dahil walang gustong magpatalo, eto na, lahat po sila nagbuhos ng kanilang gustong ingredients. Yung isa naglagay ng sampalo, yung isa gatas at keso, gata at keso, yung isa ramen noodles, yung isa naglagay ng sili, talaga mga siling labuyo pa nilagay, gusto pa. Yung isa condensed milk nilagay, mga kapatid. Alam nyo ang resulta yan. Ang resulta isang kulay tsokolateng mainit na amoy panis na ewan. Alam nyo, mga kapatid, ang nangyari? Wala pong nangahas tumikim maliban po sa isang pusa. Pagkaamoy ng pusa sa kaldero, tumakbo palayo. Alam nyo ang ibig sabihin ng story, mga kapatid? Minsan sa ganyang bagay, lalong-lalo na kapag marami tayong mga idea. Yes, maganda, may mga idea tayo. Yes, may pera tayo. May kaalaman tayo. Marami tayong pwedeng iambag dyan. Pwede nating abonohan. Pwede nating paluwalan. Pero kapag lahat tayo, mga kapatid, magsanib-sanib ng mga idea natin, masisira. Amen? At minsan, ganyan din po karamihan ng tao sa atin. Hindi po problema ang kakulangan ng impormasyon, kakulangan ng oportunidad, kakulangan ng talento, pera man yan o abilidad. Ang problema po, mga kapatid, ay marami pong tao ang nabubuhay ayon sa sarili nilang pamantayan. Everybody say pamantayan. Dahil kung ano ang parang tama sa akin, yun ang aking paniniwalaan. Yun ang aking pamantayan. Kung saan ako masaya, kung saan ako malungkot,
Kung saan ako dadali ng kapalaran ko, doon ako. Pero hindi mo man lang binavalidate yung mararamdaman ng ibang tao kapag ginawa mo yan. At ang mentality po na yan ay hindi na po bago. Shall we say, praise the Lord? Dahil ganito po ang eksaktong kalagayan ng bayan ng Panginoon sa mga panahon ng mga hukom. Paulit-ulit pong sinabi ng aklat ng Judges, mga kapatid, that there was no king in Israel. Alam niyo, ang dami palang binanggit sa Judges. Bigyan natin ng mga halimbawa. Sa Judges chapter 17 verse 6, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Pangalawa, Judges chapter 18 verse 1. In those days, Israel had no king. And in those days, the tribe of Danites was seeking a place of their own where they might settle. Pangatlo, Judges chapter 19 verse 1. In those days, Israel had no king. And yung last yung ating text, mga kapatid, Judges chapter 21. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Hindi po kasi ibig sabihin yan, mga kapatid, wala na po silang kinilala noon na kanilang religion na sinasamahan. Meron nga silang mga tradition Meron nga silang mga altar na ginawa, mga kapatid. Pero po ang kulang sa kanila, wala po silang submission. At kapag ang tao po ang naging hari sa sarili niyang sarili, magulo, di ba? Minsan nga tayo na lang, hindi pa tayo magkaunawaan. Tayo mga lalaki, pagkasama mo talagang babae, magulo talaga pagkasama mo babae, di ba? Minsan, napakahamalan ko na, stare na rin, kontrabida ng buhay ko. Bakit ko nasasabi? Naglagay ako ng damit dito. Mamaya, wala na. Yun pala gusto ng babae, ilagay sa tama. Minsan kasi ako, yung sinturon ko, dito ko iiwan. Yung cellphone ko, dito ko ilagay. Yung panyo ko, dito ko ilagay. Mamaya kung hanapin ko, siya yung nawawalan ko. Siya yung hanapan ko lost and found ko Kaya minsan, nasisisi ko siya. Kaya nagagalit din siya. Pero, mga kapatid, kapag ang tao po ay naging hari sa ating mga sarili, magulo po. Lalong-lalo na po pag wala pong guidance ng ating Panginoon. Pilipinas nga Bansang Pilipinas na nga lang May presidente tayo, kompleto tayo, 3 sangay ng gobyerno. Ano yung 3 sangay ng gobyerno? Ano? Powerpuff Girls? Ano? Gulo-gulo pa rin! Pero mo, nakakahiya mga kapatid. Kaya po sa isang miyembro, dapat may kinikilala kang isang pastor. Hindi yung marami kang pastor na pinapakinggan. May pastor ka sa Facebook, may pastor ka sa TikTok, may pastor ka sa YouTube. Di ba? Pag di mo gusto pinapangaral dito sa church, makikinig ka ng ibang mga ngaral na angkop sa taste mo. But glory to God, ito masabi ko, walang kapatiran ganun dito. Lahat ng kapatiran dito, loyalista lang. Iisa lang ang ating minamahal, mga kapatid. Di ba? Wala tayo sa minority, mga kapatid. Nasa majority level tayo. Iisa lang natin. Pero yun yung mga kapatid, hindi naman to sa pagano, pero hindi naman tayo naglingkod sa mga leaders natin, sa pastor natin. Especially nung na-put up itong simbahan ito. Hindi naman tayo naglingkod para kay Pastor Joshua. Nakita kasi natin yung kabutihan ng Panginoon na dumadaloy sa buhay ng likod ng Panginoon. Kaya pinaniwalaan din natin na persuade tayo. Itong mga ngaral na ito, anak talaga ito ng Diyos. Hindi ba? Hindi naman tayo naglingkod dahil kay Pastor Joshua. Naglingkod tayo dahil sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Walang ganun dito. Wala na sila rito. May gustong bumalik. Tanggapin ba natin, ma? Tanggapin natin. Bakit? Kaluluwa Alam niyo mga kapatid, ang simbahan, ospital to Para sa mga taong naliligaw, nawawala. Kumbaga parang kukulang-kulang ng tornilyo sa utak.
Ang simbahan ay para sa mga taong lumpo ng karamdaman, lumpo ng baon sa utang. Takbuhan nga natin ang ating Panginoon eh. Pero meron ba kayong napahinggan sa Panginoon, narinig sa Panginoon na nagreklamo siya? Anak, puro ka na ng reklamo, ikaw talaga. Pwede bang iba naman ang sabihin mo sa akin? Tanggapan nga natin ang Panginoon ang mga problema eh. At salamat sa Panginoon. To God be all the glory naman. Pag-uwi natin, gumagaan yung ating pakiramdam. Hindi ba salamat sa ating Panginoon? May mga kaluluwa na kahit ang dami ng pagsubok sa buhay, alam niyo yung marunong magpapasalamat sa Panginoon, hindi man ganun karangya ang buhay, hindi man pinalad sa magandang buhay, pero maraming pasalamat na sa Panginoon. Dahil ultimo buhay mo pa lang naging testimony na maganda ng patotoo, yun ang mga pasasalamat natin sa ating Panginoon. Di ba? Ganda ng barong ni Brother Jim. Ang book ng Judges ay isa po sa pinakamadilim na parte o panahon na kasaysayan ng Israel. Yes, namatay na po si Joshua in the age of 100-something, 110. Ang generation na nakakilala sa kapangyarihan ng Diyos ay pakunti-kunti na pong nawawala o pakunti-kunti na po silang namamatay. Lumaki na po ang bagong henerasyon, nawala na po, hindi nakilala ang ating Panginoon. Judges chapter 2 verse 10. There arose another generation after them, which knew not the Lord. Kaya mula noon time na ito, naging cycle na po ng buhay ng Israel ay ang, pakita mo yung cycle. Kasalanan. Mag-commit ng kasalanan sila. Pangalawa, pagpapahirap. Pangatlo, babalik ulit sila sa Panginoon. Pang-apat, bibigyan na naman sila ng kaligtasan ng Panginoon. After that, balik na naman ulit sa pagkakasala. Kasalanan, sin, suffering, supplication, manghihingi ng awa sa Panginoon. Then pagkatapos nun, salvation what? Salvation na naman. Pagkatapos nun, balik na naman sa kasalanan. Nagkakasala, dinidisiplina sila ng Diyos, humihingi ng tulong, nagpapadala ang Diyos ng judge. Naliligtas na naman sila. Pagkatapos ng ilang panahon na naman, babalik na naman sila ulit sa pagkakasala. Paulit. Sabihin mo sa katabi mo, paulit. At sa dulo ng aklat ng Judges, ang summary ng lahat ng ito, mga kapatid, that everyone did what was right in his own eyes. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 1, when God is removed, self takes the throne. Kapag ang Diyos po ay wala sa sentro ng ating buhay, may iba pong uupo dyan. At kadalasan tayo po yun, mga kapatid. Alam nyo po sa internet, ang dami pong naglipanan ng mga professing Christians. Nagkalat mga sariling unawa at sariling interpretasyon ng Bible. Ako ay do believe, mga kapatid, the Bible itself, it can defend itself. Kayang depensahan nito mismo sarili niya. The Bible can defend itself. Sa Facebook nga, makinig mo palagi si Rudy Baldwin. Laging nagbibigay ng hula, mga propesiya na hindi mo naman alam. Alam nyo, lumakas yung YouTube channel niyan, yung may napredict siya na maglilindo sa Jensen. Pinaniwalaan ng marami yun. Mga bulaang mga ngaral yun eh. Kilala nyo hindi ko naman kung kilala nyo, si It's Joey. Babaeng galing from Protestant, naging Sagrado Katoliko, di Candado, di Suse, di Padlak talaga, Katoliko na ulit. Alam nyo, tinignan ko yung Facebook page niya. Yes, she believed in the purgatory. She believed in baptizing the mga sanggol. Sabi ko, talagang pure Catholicism itong turo ng tao ito.
Pero makikita mo sa mga reacts ng mga tao, yes, amen, hallelujah. Oh, nakakapag-deceive ng maraming tao. Kahit nga si Ruder TV, kilala niyo yun? Yung nabansagan na nagkaroon lang ng Filipino Bible, yung alam niyo yun, yung Pinoy Bible na New Testament, na ang lahat ng mga nakasulat dito ay ang bababaw na ng mga translation. Ang sabi niya, hindi ikaw ang target market nito. Ang target market nito ay mga general ngayon, mga Gen Z ngayon. Binabible studyhan nga nila si J. Rowa. Kilala si J. Rowa? Idol mo yun, di ba? J. Rowa, Christian na ngayon. Ang daming tattoo yung kumanta ng biyahe. Alam niyo yung Michael, di ba? Christian na sila ngayon. Nagbabahagi na sila ng wala naman tayong masama doon, mga kapatid. Walang masama doon. Pero yung may pakalat, yung mga maling turo, mga kapatid, yun ang nakakatakot at huwag tayong mapapasila doon. Mga malin lang. Kaya ang problema, nababago ang opinyon ng tao. Yung tama ngayon, mali na bukas yan. Yung uso ngayon, laos na yan bukas. Yung kultura nga natin, pabago-bago eh. Idol mo si Robin Padilla kasi git niya si John B. Cremona, pero ngayon binabash ko na naman. Pero ang salita ng Diyos, listen to this, hindi po nagbabago. Isaiah chapter 40 verse 8, the Bible says, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos, come on, kailangan ko na malakas na palakpak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi, magpakailanman, heaven and earth shall pass away, but by my word will remain. Pansinin niyo ito, kapag ang sarili natin yung naging standard ng ating buhay, mga kapatid, yung tama sa atin nagiging depende sa mood natin. Depende sa emosyon natin. Depende sa sitwasyon natin. Depende pa masaya o malungkot ka. At doon nagsisimula ang problema. Balikan natin sa Garden of Eden, si Adan at Eva. Malinaw ang utos ng Panginoon. Anong utos ng Panginoon? Huwag kakain ng bunga na aking pinagbabawal. Simple lang, di ba? Pero dumating ang ahas. Tignan mo nga yung matay mo, baka mukhang ahas na. Ang tanong niya, Eva, did God really say? Hindi agad inatake ang tao. Inatake niya muna ang authority ng Diyos. Sabi niya, totoo ba talagang sinabi ng Diyos? Authority ng Panginoon ang inatake ni Satanas eh. Authority ng Diyos eh. Ay ganyo ito. At nang paniniwalaan po ni Adan at Eva, yung ahas, ang sarili nilang paghatol kaysa salita ng Diyos. Pumasok ang kasalanan sa mundo. Tandaan nyo, ang unang kasalanan ay hindi pagkagat o pagkain ng bunga. Alam nyo, unang pagkakasala, ang unang kasalanan ay pagtanggi po sa authority ng Diyos. Kinu-question po ng ahas yung authority ng Panginoon. Sinabi ba talaga ng Panginoon? Kaya naman, baka eme lang yun. Hindi. Tanungin ko kayo mga kapatid, sa buhay mo ngayon, ano ang sinusunod mo? Ang salita ba ng Diyos o opinion lamang natin? Kapag magkaiba ang gusto mo at gusto ng Diyos, sino ang nananalo? Hello? Doon natin malalaman mga kapatid kung sino talaga ang naghahari sa buhay natin. Kaya I warn you, brethren, makinig po kayo. Importante itong isasabihin ko. Listen to this. Mag-ingat po kayo sa mga personal conviction niyo. Listen to this. Pwede pa rin tayong madaya sa personal conviction natin. Tandaan nyo, hindi lahat ng conviction kalooban ng Panginoon. Personal conviction ko ito, pastor. Totoo? Conviction mo yan. Ang tanong, kalooban ba ng Panginoon yan? Pastor, okay lang manood ng sinehan.
Para sa akin, personal conviction ko ito. Malaking screen lang naman yan sa loob. Patay namang ilaw. Sa bahay nga, may TV tayo eh. Okay lang yan. Mag-ingat kayo sa mga personal conviction nyo, ha? Mag-ingat kayo. Sounds good! But have you ever noticed, it may be, it is the device or scheme of the devil. Mag-ingat tayo, lalong-lalo na sa mga kasuotan sa kabanalan. Huwag kayong lumabas-labas dyan na nakahubad. Huwag kayo dyan alam niyo yung wala na talagang kabanalan? Sabihin nyo na nga lang, kahit nga sa Katolik sinasabi yung modesty eh. Sa Christian culture pa kaya sa atin? Come on! Bakit mo sinasabi yan, Pastor? May nakikita ako eh. Bakit mo sinasabi yan, Pastor? Kasi gusto ko pong malangit ka. Sa mga estudyante, pwede pong ipaglaban ng PE uniform. Nakita ko sila rin, Ate Beng, glory to God. Dito kasi kami natulog 2 araw sa church. Pinuntahan si Anya dito. Nakita ko yung bata, palda, PE uniform. Kaya naman pala. Paglaban nyo kasi. Pwede po magpagawa ng skirt, young people, ladies. Basahin niyo yung letter na ginagawa po ni Minister Rasil. Basahin ko sa inyo, ha. May nagpagawa kasi tayo young people, papasok siya sa Santa Rosa. Dito ba si Sister Bella? Pagawa siya ng letter, mga kapatid. Basahin ko yung citation sa inyo. Ang ganda ng letter, mga kapatid. Basahin ko sa inyo, ha. Saglit lang to. Alam niyo ang sabi dito, 1987's Constitution natin ng Republika ng Pilipinas. Ano ang sabi dito? The Free Section 5, Article 3 ng Bill of Rights, Constitution 1987 ng Pilipinas. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall be allowed. Allowed po kayo, wag po kayong mahiyang ipaglaban. Kahit saan pa tayo makarating na korte, mananalo kayo. Lalong-lalo pagkasama nyo ang Panginoon. Natatakot lang kasi kayo eh. Paglaban natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga personal conviction na yan. I warn you, brethren. Hindi lahat po ng conviction kalooban ng Panginoon. Matakot tayo sa ating Panginoon. And let us always ask, pray, and ask for discernment, Lord. Am I right? Na nasa right track mo pa ba ako? Discern it, church. Kung kalooban pa ng ating Panginoon yan. Baka sit-sit at bulong na lang ng mundo yan sa atin. Hindi mo alam, pakunti-kunti ka na palang napapahamak. Tandaan nyo, ang deception ni Satan, binabago niya lang ng kulay. Binabago niya lang ng timpla at halo. Pero iisa lang ang conclusion dyan, deception pa rin. Ito yung gusto kong tahimik. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Ang sarap pakinggan ang tahimik na kongregasyon. Pumapasok dito, Pastor. Hindi ako yata yung pinapatawan. Namnamin mo yan, kapatid. Akbayan mo yung balikat ng katawan. Namnamin mo, Brad. Namnamin mo, kapatid. Sis, para sa'yo ang mensahe na yan. Kasi ganito yan, mga kapatid. Pag nakikinig kayo ng Word of God, ariin mong sa'yo talaga yung mensahe. Minsan kasi tinatanggihan natin, pinipili lang natin yung gusto nating tanggapin. Pagpatungkol sa mga pag-ibig, ang lakas-lakas natin. Pagpatungkol sa mga blessing, come on, Pastor, hallelujah. Hindi kasi nagtatype yan sila, ako, faithful ako. Pero pag usapin ka nito, umiiwas ka na. Oh.
Sino gusto mo mangaral sa'yo? Si Soriano? Oh. Pero wag ka kwento, patay na yun. Pero yung mga reels nun, nagkakalat pa hanggang ngayon. Oh. Sino pumalit kay Soriano? Sino kayo? Mag-ingat kayo mga kapatid. Si Daniel Rason, no? Tahimik iba yun, tahimik naman din. Oh, kabisado ah. Kikirig ah. Pangalawa, feelings are poor leaders. Ang isa po sa pinakadelikadong phrase ngayon ay follow your heart. Pero ang sabi ng Bible, Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ang pinakamadaya sa lahat. Come on, mga kapatid, wala talagang binanggit ang Bible, mga kapatid, na sundan mo ang puso mo. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, guard your heart. Not follow your heart, guard your heart. Kasi kung susundin natin ito, mapapahamak ka, madadaya ka, mandaraya ang puso. Pag binundan mo talaga ito, young people, iibig ka talaga sa cute na unbeliever, Michael, di ba? Buti na lang talaga nakapangasawa ka. Kung ito kasi puso ang aanuhin natin, mga kapatid, pamantayan natin, mapapahamak talaga, delikado eh. Eh di sinabi ng Panginoon, follow your heart eh. Guard your heart. Dahil ang puso natin ay pwedeng malinlang. Paano kung ang gusto mo pala, bakla, buddy? No. Susundin mo na agad yan? Iibig ka sa mga bayot? Kaya ang Diyos nag-set talaga ng standard eh. Makinig kayo ha, pag bawal, bawal. Pag bawal magpaputol ng buhok, girls, bawal. Bawal talaga. Mga kalalakihan, pag bawal manigarilyo, bawal talaga. Bait lang, pastor, pwede. Pag bawal, bawal talaga ha. Kaya nag-set siya ng pamantayan talaga eh. Hindi lang lukso ng damdamin natin. Amen? Si Samson. Hindi si Samson ba to kaila? Si Samson ay isa po sa pinakamalakas na tao sa Bible. Talagang mighty. Pero isa rin po siya sa pinakamalinaw na halimbawa ng taong ginawa ang gusto niya. Yes, he follow his craving, he follow his emotion, his desire, at unti-unti niya pong isinuko ang kanyang calling ng dahil sa legs ni Delilah. Mag-ingat kayo. Nawawala yung calling, mga kapatid. Hanggang sa dumating ang araw na nawala po yung kanyang lakas. Hindi po dahil mahina ang ating Panginoon sa ganito, mga kapatid, kundi dahil mas pinipili niya po na sarili niyang paraan. Mag-ingat tayo, mga kapatid. The moment you make yourself the authority, you make yourself vulnerable to destruction. Ulitin natin. The moment you make yourself the authority, you make yourself vulnerable to destruction. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, God's way may not always feel right, but it is always right. Amen? Si Noah, magtayo ng arko. Ang laki, 120 years nang natapos. Pero wala pang baha. Mukhang hindi tama, pero tama. Si Joshua, instruction ng Panginoon, paikutan ang Jericho ng ilang beses? 10? 7 times! Nang hindi umaatake, na walang dalang battle ram, naglakad lang sila. Mukhang hindi tama, pero tama. Diba? Sinaaman, in-instruction lang siya ni Prophet Elijah na, maligo ka, magbanlaw ka ng 7 beses sa Jordan River. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mukhang hindi tama.
Siguro hindi pa uso dati yung downy, isang banlaw lang nung kaya 7 beses pinagawa ni Elijah mga kapatid. Mukhang hindi tama, pero tamang gawin. Nawala yung kanyang mga tigilig at ketong sa katawan. Si Gideon naman, lupigin ang mga Midianites. Libo-libo ang mga Midianito, mga kapatid, laban sa kanilang 300 lang. Mukhang hindi tama. Dudamat, kahit anong geometry, kahit anong calculus pa, walang panama ang libo-libo sa 300, walang panama ang 300 sa libo-libo. Mukhang hindi tama, pero tama pagkasama ang ating Panginoon. Next, na alimbawa, si Abraham, ialay ang kanya nag-iisang anak na pangako ng Panginoon sa kanila. Si Isaac, mukhang hindi tamang pumatay talaga, pero tama yun. Talaga kaparaanan ng Panginoon, hindi kaparaanan ng ating Panginoon. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Saith the Lord. Ang aking lakad ay hindi nyo mga lakad. Ang aking pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip. Isipin nyo lang kung gaano po kalayo at agwat ang katalinuhan ng Panginoon sa kakapiranggot na pag-iisip ng tao. Tas minsan mapagmalaki pa tayo, mayabang pa tayo mga kapatid. Ano ang problema minsan? Gusto natin, Lord, gusto ko yung plano mo, basta tugma sa plano ko. Pero ang ganun. Pero ang tunay na obedience ay sumusunod kahit hindi naiintindihan. Kayo mga young people, girls, huwag niyong bigyan ng standard si Lord sa pinapanalangin mong partner. Makinig kayo. Manalangin kayo and let thy will be done. Please, huwag niyo akong ma-misinterpret ha. Kasi, kaya nga nananalangin pastor para kung ano talaga yung petition ko para sa Panginoon. But see to it, it is always in line on God's will. Huwag kang manalangin base sa preference mo lang. Ihambing mo din sa kalooban ng Panginoon yan. Baka panalangin mo, puro outward appearance lang. Lord, guwapo. Lord, yung charming. Lord, yung may dimple. Oh. Lord, yung maalaga sa katawan, yung lagi nagsisilka. Pag ganyan ang panalangin mo yung people verse, puro outward appearance, bibigyan ka ng pangit ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo. Hindi dapat ganon, young people. Lord, prayer ko lang hinahanap ko para pag tinatamad ako mag-pray siya, mag-pray para sa akin. Partner na agad hanap mo? 15 years old ka pa lang? Hindi ka makabili pa ng sarili mong napkin? Oh. Pastor, crush lang naman po eh. Wow. Sus! Ligpit mo muna higaan mo. Muna crush. Pag high school pa lang, utang na loob mga young people. Aral muna mga kapatid. Aral muna. Yes, si Franz graduate. Brad, mag-ipon ka na Brad. Mataas ang pangarap ni Ate Precis. Kaya kayo mga young people na high school pa lang, aral muna, huwag mo na partner, Lord. Sino mga pinapinipray mo dito, Lord? Guwapo kasi ni Lawrence eh. Ang cute-cute. Sarap kurote. Parang hamburger, kulang na lang ng palaman. Crush ka lang pero tamad ka sa bahay. Pagligpit muna ng higaan. Maghugas muna ng mga pinaghugasan. Kasi mag-crush. Nagkakaintindihan ba tayo mga young people?
Ganina, bite-bite mo sa tatay mo, Father's Day, pero bukas walang hiyahan na yun. Happy Father's Day! Mamaya hindi ka na mautusan, hindi ka na makagilap. Saan ba yung anak ko na? Alam nyo, kami mga tatay, mga asawang lalaki, masaya na kami kahit kiss lang ng anak eh. Si Anya nga, tinuruan ko mag-bless mga kapatid. Alam mo, dinemo namin ni Renalyn paano mag-bless. Mag-bless na. O ganito mag-bless anak ka na. Halimbawa si Renalyn nag-bless na. Hinalimbawa namin. Alam mo, nung ginanong ko yung kamay ko sa kanya noon, kinuha niya yung kamay ko. Nilagay niya kay Renalyn. Kaya yung gano'n yung bata, nakakainis. Sarap hampalus eh. Dinemo namin eh. Akala namin makukuha. Diyos ko, yung dinemo namin, yun ang inaral niya. Kinuha yung kamay ko. Yes, akala ko ilalagay na dito. Nilagay sa kamay sa ulo. Oh, hallelujah. Kaya mga young people mainit pa tao sa inyo. Kayong papasuray-suray dyan ha. Kayong paano-ano, binabantayan ko kayo. Nakakaintindihan ba tayo mga kapatid? Number 4, a generation without God creates moral confusion. Tingnan natin ang paligid natin. Maraming tao ang hindi nagtatanong na ano ang sinabi ng Diyos. Pero ang tanong ng karamihan mga kapatid, ano ang mararamdaman ko? Ano ang magiging salobin ko? Ano ang uso ngayon? Ano ang tanggap ng society? At kapag nawala na po yung objective truth, lahat po ng bagay ay nagiging destructive. Amen? Lahat po ng bagay ay nagiging relative na lamang. At kapag po naging relative na lamang ang lahat ng bagay, wala na pong malinaw kung ano ba yung tama o mali. At yan po mismo ang nangyari sa panahon ng mga hukom. At ito rin po ang nangyayari sa atin sa maraming bahagi ng mundo natin ngayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa buhay po ni Haring Saul, alam natin ang story mga kapatid, if I'm not mistaken, in 1 Kings, inutusan siya ng Diyos na wasakin ang Amalekites, pero pinili niya pong sundin ang kanyang sariling idea na in-spare niya ang mga mahalagang mga hayop at in-spare si Haring Agag. Nag-obey siya partially at ang sabi niya, Lord, may dahilan naman ako. Maraming tao ang ganito mga kapatid. Hindi outright rebellion ang nangyayari. Ano niya nangyayari? Selective obedience. At pakinig kayo, ang selective obedience po ay disobedience. Because partial obedience is disobedience. Pagkalahating pagsunod, automatic disobedience yan. Pagkalahati lang ang sinusunod mo, disobedience yan, kapatid. Kaya ang hinahanap talaga ang requirement talaga sa atin ng ating Panginoon. Full obedience. Yung makita talaga sa atin ng ating Panginoon na without no doubt, no question, gusto mong sundin talaga ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid tayo, nung sinunod natin ang ating Panginoon, kung nabautismuhan ka, sundin mo na, huwag ka na magbiro-biro sa paglilingkod mo sa Diyos. Maging matapat ka sa kabanata. Sumunod ka sa utos ng pagbibigay. Sumunod ka sa tamang takdang aralin o takdang ministeryo mo. Sundin mo. Because partial obedience is disobedience. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 5, true freedom is found in submission to God. Kapag sumunod ako sa Diyos, mawawalan ako ng freedom. Yan ang thinking ng karamihan. Pero kabaliktaran po ang totoo mga kapatid. Pasin nyo, ang trend, ayan, yung trend, yung MRT, malaya yan kapag nasa Riles, di ba? Ang isda,
Malaya yan kapag nasa tubig. Ang ibon, malaya po yan pag nasa himpapawid. Hindi po ako galit sa may mga alagang ibon dito, ha? Yung mga nag-aalaga po ng mga lovebirds dyan, parrots. Pakawalan nyo yun, no? Bakit? Nawawala po kasi yung essence nila to conquer the sky. Pastor, malang bili ko dito. Pakit 5,000 parang pakawalan ko lang. Bakit? Kinarate ng Panginoon sila para makonquer ang himpapawid. Kapag nilagay mo lang sila sa isang hawla o isang lugar, hindi yon freedom. Tao nga, pag kinulong mo, brother po, hindi makalaya. Di ba? Hindi sila malaya. Kaya ang tawag nyo nga sa labas dito, malayang lipunan. Tayo mga kapatid, nilikha tayo para mamuhay sa ilalim po ng authority ng Diyos. Ang hinahanap lang naman sa atin ng ating Panginoon, yung magpasakop tayo. Yung marunong tayo sumunod sa mga utos ng Panginoon. Buti pa mga hayop na eh. Hindi na-i-stress ang Diyos sa isda. Hindi na-i-stress ang Diyos sa kalabaw, kambing, tupa, sa giraffe, zebra, leon, tigre, daga, ahas. Hindi na-i-stress ang Panginoon dyan. Bukod tanging talaga ang tao lang na-i-stress ang Panginoon. Bukod sa tanging tao lang talaga naha-high blood ang Diyos. Kaya nga pinagsisihan ng Panginoon at pinagsisihan ng Diyos na nilikha niya ang tao. Question, Pastor, nagkamali ba ang Panginoon doon? Hindi po. Nilikha tayo ng Diyos para umailalim po sa under authority ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo tunay na malaya, mga kapatid, kapag ginagawa lang natin ang lahat ng gusto natin. Tandaan nyo yan, ha? Hindi tayo tunay na malaya kapag lahat ng bagay ginagawa natin. Tunay tayong malaya. Listen to this. Kapag ginagawa natin ang nilikha tayo ng Diyos para gawin. Saan ba tayo nilikha o saan ba talaga ang purpose natin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon? First is to give Him praise. Walang iba. Meron pa ba tayo ibang gagawin dito sa loob ng church? Hindi lang, wala nang iba, kundi para itaas lang ang ating Panginoon. Walang may tataas dito kahit sino man. Ang Panginoon lang. Ito, hindi to sa inggit, mga kapatid. Pero hayaan mo na yung mga taong sobrang yaman dyan. Sabi ko sa inyo, hanggang dito lang sa lupa ang yaman na ito. Ngayon, balita. Si Elon Musk, the first trillionaire history making sa buong mundo. Ilang zero ang trillion? 12. Hindi lang pesos yun, dollars. Grabing network yun. Pero, tignan nyo. Ito ang pinaka-logic dyan. Pag namatay yan, parehas lang kayo ng size ng kabaho. Kahit 1.4 network million dollars, Brother Jeff. Kahit 5 tuling walang mauwi yun. Kahit paitabi niya sa kanya lahat ng mga credit cards niya. Kahit paitabi lahat ng mga titulo, ng mga lupa't pagmamayari niya. Kahit ilagay pa yung pinaka-password ng Tesla niya, SpaceX niya. Lahat tayo uuwi at hihimlay lang sa isang kabaong. At wala tayong madadala. Kaya hayaan nyo na yung mga gobyerno natin dyan. Yes, mayaman sila. Hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi ako bilib sa mga taong yan. Sabihin ko sa iyo, hindi po ako bilib sa mga taong sobrang yaman pero walang Panginoon walang Panginoon na pinaglilingkuran. For what is worth, walang kwenta ang buhay natin pag walang Panginoon. For what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall it a man give in exchange for his soul? Wala pong kwenta ang buhay natin kapag hindi po tayo konektado sa ugat o sa true vine ng ating Panginoon.
You are nothing without Christ. Sabihin mo nga, I am nothing without Christ. You are nothing. I am nothing. We are nothing without Christ. That is a humbling word, mga kapatid, na aminin natin na Panginoon, wala akong magagawa pag wala ka. Pag kinuha mo itong buhay na ito, wala akong magagawa. Pag binigyan mo ng karamdaman ito, Panginoon, wala akong magagawa. Pag tanggirin mo lahat ng kalakasan ko, wala akong magagawa. Kahit bawian mo pa ng buhay ako sa mahal sa buhay, wala tayong magagawa. Pag alisin ng Panginoon yan, sino magmamalaki? Sino magmamayabang? Wala tayong may pagmalaki. Maraming masabi mo malakas ka ngayon, pero bukas hindi mo alam kung buhay ka pa. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, sineseryosong bagay. Hindi ito putyo-putyo lang. Destinasyon natin langit, hindi impyerno. Ang yayaman ng mga tao sa paligid natin. Pero sabihin ko sa inyo, mas mayaman kayo sa kanila. Mas mayaman tayo sa kanila. Yan ang totoo. Mas mayaman ka, Jess, kaysa kay Manong Chabit. Kalat pa naman yung video ni Manong Chabit na nasa sabungan. Dami mga bundle na 500. Ilang toneladang milyon ata yun. Nakasako pa, mga kapatid. Mga materyales na bagay lang yan. Hay, sayang. Kung yung mga pera na yan ma-invest sa gawain ng ating Panginoon, makikinabang pa ang kaharian ng ating Panginoon. Chavit Singson, ilang taon na? 84 years old na. Oh. Pero ito ang pinaka nakakatakot. Yung mamatay tayo na walang Diyos na kinilala. Yung mamatay kang hindi ka bautismado sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, kabahan ka na, kapatid. Kaya para sa mga undecided pang hindi pa magbautismo, hindi pa convinced sa pagbautismo sa tubig, sabihin ko sa inyo, kapatid, dapat hindi mo na pinapatagal yan. Now is the time of salvation. Apostle Paul said, now is the time of salvation. Hindi bukas, hindi sunod na taon, hindi sunod na buwan, ngayon po palagi ang araw ng kaligtasan. Hindi po ito pag-anib sa relihiyon, mga mahal na panauhin. Ito po ay relasyon sa ating Panginoon. Akala ng bunso sa prodigal son, yung freedom, matatamasa niya na kapag nawala siya sa piling ng kanyang tatay. Yes, nakuha niya na yung parte niya eh. Yes. Ito, ubos ng yaman dito. Bili ng kung ano-ano. Pero nung time na paubos na ng kanyang pera, nahiya na siyang bumalik sa tatay niya. Mas pinili niya na lang. Pride din eh, no? May pride din pa eh. May natitira pang yabang yung prodigal son eh. Imbis na babalik pa ako sa tatay ko. Dito na lang ako kasama mga baboy. Kain kami ng kaning baboy. Pero come to think of this, bumalik sa kanyang isipan. Nawala pala ang lahat ng mga bagay ito, materyales na bagay lang. Nang bumalik siya sa kanyang tatay, doon niya po natagpuan ang tunay na buhay, ang tunay na malaya. Maraming tao ngayon tumatakbo lang sa Diyos, mga kapatid, palayo sa Diyos, para lang maging malaya. Pero ang ending po, pagkakaalipin ang nangyayari sa atin. Marahil kayo, di ba sa atin, tinitake for granted lang ang salita ng Panginoon. Pero ang mga salita ng Diyos sa atin, palagi paalala ito, mga kapatid. Na dapat nating sundin, ayusin, baguhin ang ating buhay. Yung mga bad habits natin, inaayos. Pinaplansya dapat yan, kapatid. Kung meron ka pang pagmumura minsan, ay, Lord, sorry po, nagmura ako, Lord. O, mag-sorry ka sa Panginoon. Ay, sorry, Lord, nangupit ako sa bulsa. O, pinaplansya natin dapat yung mga pagkakamali natin. Hindi yung papatungan mo ng ibang pagkakamali na naman. Amen? Amen. Lahat ng inatok, magsabing hallelujah. Number 6, Jesus must be King of our lives. Ang problema po ng Israel, there was no king in Israel. Pero tayo ngayon, mga kapatid, may hari tayo. May hari
hari po tayo na hindi korap. May hari po tayong hindi nagkakamali. May hari po tayong mapagmahal. May hari tayo na ang Diyos natin. Ang pangalan po na yan ay Jesus. Hindi lang siya ating tagapagligtas, hari rin siya ng ating mga buhay. Hindi lang siya tagapagligtas, siya rin ang ating Panginoon. Eh ang tanong, si Jesus ba ang hari ng buhay mo? O consultant mo lang ang Panginoon? Hari ba siya ng buhay mo o advisor mo lang? Hari ba siya ng buhay mo o emergency contact mo lang ang Panginoon? Siya talaga ba ang may final say ng buhay natin? O tinatawag mo lang siya pag may kailangan ka? Hello, Lord? Lord, I need financial blessing. Lord, I need physical breakthrough. I need spiritual breakthrough, Lord. Tatawagin lang ba natin ang ating Panginoon pag may pangangailangan tayo? Tawagin mo rin siya pag magpapasalamat ka. Tawagin din natin siya sa mga time na, Lord, salamat sa mga blessings nito. Kung wala ka, Panginoon, hindi ko maaabot ang meron ako ngayon. Yung meron ka ngayon, yes, naipagmamalaki mo na yun ngayon. Pero sabihin ko sa'yo, lahat ng yaman na meron ka ngayon galing sa Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, sa tingin mo uusbong ka, sa tingin mo lalago ka, hindi po. Sa tingin mo makakaharap ka ng magandang trabaho ngayon, ang ganda ng pasahod sa trabaho mo ngayon. Hindi, kapatid. Hindi yan dahil sa lakas mo. Hindi yan sa tindig at hindi yan sa talino mo na magaling kang sumagot sa interview mo. Hindi po. Binigyan ka ng Diyos ng fresh na wisdom para may sagot mo sa interview. Kaya ka nakapasok sa trabaho. Huwag mo ang kinin ng glory. Ibalik mo ang pasasalamat sa Panginoon. Yes, nakapasa na si Franz sa board exam. Partida, pastor, di pa ako nag-review niya. Hindi gawin yun. Always give back the glory that God deserves. Malapit na ako matapos, mga kapatid. Ang aklat po ng Judges ay isang babalat sa atin na kapag ang bawat tao po ay naging sariling hari, nagkakaroon po ng kaguluhan. Kapag ang tao po ay naging sariling hari sa kanyang buhay, nagkakaroon po ng pagkawasak. At kapag ang bawat tao, mga kapatid, ay gumagawa po ng tama sa sarili niyang mata, nawawala po ang tunay na tama. Pero kapag si Jesus po ang hari, may direksyon po ang buhay. May kapayapaan, may katotohanan, may layunin, may purpose na ang buhay mo. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, huwag nating gawing standard ang ating damdamin lamang. Huwag nating gawing standard ang kultura ngayon. Huwag nating gawing standard ang opinyon ng tao. Gawin natin ang standard ng salita ng ating Panginoon. Basa kayo ng Bible, mga kapatid, hindi kayo ililigaw ng Bible. Dahil ang buhay na pinamumunuan po ng sarili ay nauuwi po sa pagkawasak. Pero ang buhay na pinamumunuan ng ating Panginoon ay nauuwi po sa matagumpay na buhay. The greatest danger is not that people stop believing in God. The greatest danger is when people start believing that they can replace Him. Come on, mga kapatid, no one can replace our God. No education attainment can replace God. No success can replace Him. No amount of money can replace Christ. At higit sa lahat, hindi tayo mismo ang kailanman papalit sa ating Panginoon. Ang problema sa panahon ng Judges, mga kapatid, ay hindi po dahil walang matatalinong tao, hindi dahil walang mandirigmani, hindi dahil walang mga religion. Ang problema po ay wala po silang kinikilalang hari. At kapag ang tao po mismo na ang umupo sa trono ng kanyang sariling buhay,
nagiging magulo po ang resulta, mga kapatid. Pero ngayong araw, mapalad tayo, meron tayong hari. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is our everlasting Father. He is the beginning and the end. Siya lang, wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo lahat, mga kapatid.